Ang kwento sa mga ganap sa Senado tungkol sa mga buwaya ay isang metapora o hinimok na pagsasalaysay na tumutukoy sa mga isyu o kontrobersya sa Senado kung saan ang buwaya ay simbolo ng mga taong may hindi magagandang asal o korupsyon. Halimbawa, may viral na balita at mga usap-usapan tungkol kay Senadora Amy Marcos at ang kanyang puting bag na gawa sa balat ng buwaya, na naging simbolo ng pagreaksyon laban sa mga korap na opisyal na tinatawag na mga buwaya sa Senado. Isang angkop na Bible verse para sa tema ng katiwalian ay mula sa Kawikaan Kapitulo 29 versikulo 4, ang hari na may karunungan ay nagpapalakas ng bayan, ngunit ang sinumang mangangalakal na nangungusap ay nagpapalala nito. Isa pang taludtod na may kinalaman sa katiwalian ay mula sa Awit Kapitulo 12 versikulo 8. Ang Panginoon ay magliligtas sa kanya, siya ay liligtas siya mula sa masama, at ililigtas siya sapagkat siya ay nagtungo sa kanya. Ang mga taludtod na ito ay naglalarawan ng kapangyarihan ng katwiran at katarungan laban sa katiwalian, at ang pangako ng kaligtasan para sa mga nagtitiwala sa Diyo. Ang parabula tungkol sa mga buwaya sa Senado ay maaaring isang kathang-isip na kwento na gumagamit ng mga buwaya bilang simbolo ng katiwalian at kasakiman sa loob ng Senado. Halimbawa ng parabula ay ang kwento tungkol sa isang mapilyong buwaya na nais mag-asawa ng isang pabo upang makuha ang yaman nito, ngunit sa huli ay naloko ng buwaya dahil sa kanyang sariling kasakiman. Sa kwentong ito, nagbibigay ito ng aral na iwasan ang pagiging alipin ng kayamanan at huwag manloko ng kapwa dahil babalik sa iyo ang itinanim mong kasamaan. Ang ganitong mga parabula ay naglalayong magturo ng mga moral na aral tungkol sa katiwalian, kabanalan, at pananagutan sa kapwa. Ang buod ng parabula na, ang mga buwaya sa Senado, ay nagsasalaysay tungkol sa mga taong nasa Senado na inihalin tulad bilang mga buwaya, isang simbolo ng kasakiman at katiwalian. Sa parabula, ipinapakita kung paano umaabuso ang mga buwaya sa kanilang kapangyarihan para sa sariling kapakinabangan, nakikinabang sa mga mahihirap at nagtatago ng katotohanan upang mapanatili ang kanilang posisyon. Ang kwento ay nagtatapos sa isang aral na nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging matuwid, tapat, at ang pagwawakas ng katiwalian upang ang lipunan ay maging payapa at makatarungan. Ito ay isang malikhaing pagsasalaysay na nagpapakita ng mga hamon sa politika at ang pangangailangan ng moralidad at accountability sa pamahalaan.